Saan nanggaling yung sinasabi ni Kulaong na ano daw? Nag-comment ako. Nag-comment daw ako sa kanya. Hindi ko alam. Kasi alam nyo, uso dito sa FB, sa YouTube, uso dito yung meron pong gagawa ng account mo, kamukha ng account mo. Kamukha, pati litrato, pangalan, same na same. Pero ang pagkakaiba lang, kasi ako, malaki na yung channel ko, meron po akong check sa pangalan, Macmac Pablo. Ewan ko kung alam ni Kulao yun. Tingin ko, hindi alam ni Kulao yun kasi bobo naman to sa YouTube eh. Walang alam yun si Kulaong eh. Ngayon, parang may nag-comment yata doon gamit pangalan ko. Yun nga yung kanyang nangangaral siya kagabi. Tamulmul pa din dati nga. Bakit? Di mo na kinumpirma kung ako ba'y nagko-comment sa kanya. Yan ang mahirap kay Kulaong, walang tauhan. Di ba? Kunwari, nag-comment pang isang Macmac Pablo sa'yo. Check mo kagad. Kung may sekretarya yan, di ba? Kung meron talagang tauhan, maraming pinapasahod, di ba pwede niya sabihin, o kunwari, secretary, paki-check mo nga kung naka-live si Macmac Pablo kasi nagko-comment dito eh. Dito sa live ko. Tapos check niya, alam naman niya yun eh, mag-check tawag dito, yung go to channel. Alam naman niya yun. Hindi siya nag-go to channel kasi nga po, for the clout, ang gusto niya, palabasin na ako yung nagko-comment doon sa kanyang live. Hindi ko alam actually, hindi ko naman alam kung sabay ba kami ng live nung time na yon na may nag-comment sa kanya tapos nagpapangaral siya na hindi ka pwedeng mag-comment dito. Mga ganon yung sinasabi. Ako po kasi hindi po ako nagko-comment sa Oy Ate Mayet, hello po. Excuse me po, kailan naman naka-live ako saka pa ako nauubo. Kapituloy ako eh. Pwede ko kukwari ako yun, may sekretary ako. Sabihin ko, sekretary, paki-check mo nga kung naka-live tong Macmac Pablo na to. Tapos tignan mo na rin kung siya ba to nagko-comment sa akin. Kasi ako po, never po ako na nagko-comment sa kahit sino na hindi ko po kapanalig sa paniniwala. Never. Hindi ako nag-aaksaya ng oras magko-comment. Di bali na, umakyat ako, yan, aakyatin pa kita. Pero yung ako'y magko-comment sa live mo, hindi ko po yan gagawin. Kaya nga nagtaka ako, bakit sumagot si Kulaong, kung ano-ano sinasabi patungkol sa akin, hindi naman ako nagko-comment sa kanya. Di ba? Mukhang tanga lang eh, no? Parang gawagag. Biruin mo, nagpangaral kung ano-ano sinabi mo, tapos hindi naman si Macmac Pablo yung kinakausap mo. Kaya ang masasabi ko lang kay Kulaong, pugok ka. Di mo alam na hindi naman ako nagko-comment sa'yo. At isa pa, hindi rin ako magpupunta sa channel mo. Kaysa manood ako, ito mga nakukuha ko ng mga video. Galing kay Ip Il-Im. Ip Il-Im kay Kulaong. Galing doon kay Puginius, kay Kuya The Kings, kay Bungo. Diyan ako kumukuha. Kaya Ramil Coriano ba yon? Kaya Japsan, tapos meron pa yung nakalimutan ko yung isa eh. Marami kong pinupuntahan ng mga FB Reels na doon ko kinukuha yung mga video na pineplay ko po. Kasi hindi ko pa manood ng live niyan eh. Hindi ako nanonood ng live niyan. Hindi ako nakikinig sa live niyan. Ang gusto ko, yung mga memes na. Kasi tapos na kagad yung trabaho ko. Hindi na ako magre-research. Ayan na kagad. Kaya laking tulong nitong mga gumagawa ng mga FB Reels na ito. Kay Manggagatas daw. Okay, parang lang yung nagpalipad. Kala niya si Bernard C. na trigger lang. Bobo, di ba? Check mo muna kung siya talaga yon. Di ba? Parang may toyo eh, no?
Parang ano, parang lakas ng toyo mo. G. Kim Kasulya, ayan, shoutout. Angel Villaluna, game, kulaong time. Yun. Diba? Parang ano, parang may toyo ka eh. Kasi imposible akong mag-chat sa'yo. Ngayon, imposible pala ako mag-comment sa'yo. Ngayon, tatakpan po natin yung mga video nito para hindi tayo matulad kay Showbiz Gaming na na-copyright daw po nito, na-strike daw po. Cyrene Magdalena, baka fantasy niya na manood at mag-comment ka sa live. Baka nga. So eto, tatakpan natin. Alam nyo naman si Kulaong yung nagsasalita eh, di ba? So tatakpan na lang po natin para maiwasan po natin yung copyright strike ni Kulaong. So, eto po yung unahin natin to. Unahin po natin to itong ay ano po, Serenity PH, okay na po 'yon. Nakalatag na po 'yon kay Attorney Sabi. Oy, shoutout kay Attorney Sabi. Ingat po kayo dyan sa Hong Kong. Huwag kayong gagawin doon sa may maraming bilihan ng sapatos, lalo yung may mga On Cloud, mga Jordan. Huwag kayong gagawin doon, Attorney Sabi, sigurado ako, mapapabili ka ng 3 sa sobrang mura. Retail price doon, original. Binili ako ng ano doon, ni Boss Mike. Parang pag binili mo sa peso, parang nasa 2,000 plus lang. Pero pag binili mo yon sa mall, sa Jordan store o Nike store, yung sapatos na binili ko nasa 6,000 pesos. Doon mga more or less 2,000, 2,500. Ang mumura po ng sapatos doon. Hindi pa ako in-on sa OnCloud eh. Lately lang ako nakabili ng OnCloud. OnCloud Monster yung nabili ko. Pero yung OnCloud, yung mga bagong labas pa yung OnCloud noon sa Hong Kong, putya, mabibili mo lang mga nasa 7,000 to 9,000 pesos. Samantalang dito sa Pilipinas, nasa 14,000 pesos. Kaya enjoy po kayo sa pamamasyal nyo dyan. Attorney Sabi. Ayun. So ito po yung ating unang video na ipe-play. Mamaya na yung kay Boss MG. Unahin natin to. Tatakpan natin. Alam nyo naman, si Kulaong po yung nagsasalita. Yeah. Ang dami yung vlogger, tulong-tulong. May mga lawyer, tulong-tulong. Lahat, tulong-tulong, tulong-tulong. Dami. At the end of the day, kinaya nyo ba yung nag-iisang FLM? Hindi nyo kinaya. Puta partida, nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang. Pero ito sinupwe, itinimanda nyo, itinago nyo yung supwe na Ito pong video na ito, itatabi natin. At kapag po si Kulaong nahuyo na by January, ipe-play ulit natin. Saka natin siya alaskahin. Ano Kulaong? Ano sinasabi mong hindi ka kinaya? Ano sinasabi mo na at the end of the day, wala pa ding nagagawa sa'yo? Hintayin mo. Diba? Ang swerte mo, Kulaong, may due process. Dala nyo sa hindi niya address, para lang hindi siya maka-attend. Dahil takot kayo, dahil pag umattend dyan, dismiss agad yung kasong ipinakaso nyo. Pero ganun pa man, sasagutin natin yan. So maaaring ako'y mawaran, hindi magbe-bail ako. Ganun kasimple. Pero sasabihin nyo, Joseph Epelim, malabo sa sabaw ng pusit yan, Brad. Kasi ngayon po, kasi meron pong pagkakataon na ang isa pong na-warrant of arrest ay Biyernes po nahuhuli. Biyernes ng hapon. Sana hindi mangyari kay Kulaong yun. Biyernes ng hapon siya mahuhuli. Tapos baka matapat pa yung Lunes, holiday, Martes, holiday. Tapos saka pa lang siya makakapag-bail Miyerkules. Sana wag mangyari sa kanya yon. Kasi itong niyayabang niya na to, sa totoo lang po, may posibilidad na mahuyo siya. Lalo na kapag po Sabado, Linggo, walang korte. Biyernes ng hapon siya mahuyo. Nako, kapag nahuli ka ng Biyernes ng hapon, tsak na iyak ka, Kulaong. puro kayo taon, tulong-tulong, nanuknukan ng sinungaling. Kung totoo at tama ay pinaglalaban nyo, isang tao lang kaya akong pabagsakin. Matagal na. Putik, ang dami nyo.
Kailan kayo nagtutulong-tulong? Puta, nag-aral kayo, ang dami niyong abogado, nag-aral kayo para makapag-bar exam. Tapos ang lalabas, basher ka lang. Abay, nasa ng pagka-abogado mo? Hindi mo nirespeto yung pagiging abogado mo. Bakit? Eh, puti, naging pakabasher ka lang eh. Di ba? Nagas mo. Di ba? Yan ang iniisip ni Culao. Bakit? Kasi nga, ang akala niya, siya kapita-pitagan. Pero hindi niya alam, banggitin na natin si Attorney Sabi. Kaya siya kinakalaban ni Attorney Sabi. Dahil may nakikitang pagka-kriminal dito si Attorney Sabi. Siguro hindi naman tayo makakapag-speak para kay Attorney Sabi. Yun lang ang akin. Na baka nakikita ni Attorney Sabi dito kay Culao, putya, possible na maging criminal to someday. At maraming naagrabyado. Kaya, di ba, tinatrabaho siya ni Attorney Sabi. At saka abogado naman ni abogado naman ni MG si Attorney Sabi. Kaya, di ba, kung ganun man ang maging mga pahayag ni Attorney Sabi laban sa kanya, tingin ko may karapatan naman si Attorney Sabi kasi nga po si Culaong naman kasi ay kalaban po ito ng mga abogadong matitino, di ba? Kung ikaw ay abogado tapos kakampi mo si Culaong, para ka na ring nag-aral para maging kriminal. Kasi kumampi ka sa kriminal na katulad ni Culaong. Convicted ng anti-alias. Diba? At napakarami po nga naloloko, ang daming nagogoyo, ang daming thank you. Ay, lagyan mo pala. Lagyan mo na rin. Thank you. Diba? Ang daming nagogoyo. Hanggang ngayon, nagpapanggap na Marcos. Diba? Kaya alam niyo po, okay lang yun kung gawin sa kanya yun ni Attorney Sabi. Kasi si Attorney Sabi, nakikita natin, anti-criminal to eh. Di ba? Tayong lahat dito ayaw natin kumampi sa kriminal. Thank you. Tayong lahat dito ayaw natin na meron tayong kahalubilo na kriminal. Di ba? Nakikita siguro ni Attorney Sabi na si Culao ay karapat-dapat na mahuyo. Kaya po, ganyan ang kanyang paglaban. Di ba? Tama lang yon para sa akin. So, bigyan mo ng konting karangalan yung sarili mo. Pero mo, dami nyo, puta, tulong-tulong. Talagang lahat ng pwedeng negative impact, ibabato nyo sa akin, black. Bang, bang, bang. Wala. Hindi tinanggap na mga supporter ko yan. Kapag ito si Culaong, nahuyo na naman, sasabihin na naman, biktima siya. Paninira lang yung ginagawa sa kanya. Pero nakita natin, napakayabang nito. Baka Culaong nakakalimutan mo, bago mahuyo, etong si Digong doon sa Dahig, sa ICC. Baka nakakalimutan mo, Culaong, nagyabang yan, naghamon yan, nang maliit yan ng mga law enforcer at ng mga ICC. Baka mamaya Culaong ikaw ay mahuyo, ikaw ay makulong, baka mamaya sasabihin mo, biktima ka. Baka mamaya sasabihin mo, paninira lang yung ginagawa sa'yo. Gawa-gawa lang yung mga kaso sa'yo. Hindi ganyan, di ba? Alam naman natin dito pare-parehas na si Culaong, siya yung mayabang, siya yung mapaghamon, pero kapag pinuntahan sa bahay, nagsusumbong kay Casper. Di ba? Yun ang katotohanan nun eh. Naghahamon ka, sasalita ka ng mga kung ano-anong pangmamaliit. Ngayon, nung kinasahan ka, di ba, iyak ka kay Manang Casper. Gulantang ka. Kitang-kita ng ng mga tao yun. Gulantang siya eh. Bigla siyang nag-mute. Naka-live siya nun. Tapos sinabi nung tao, siguro si Casper yon, andyan ni kasi makagago sa gate. Di ba?
tiklop ang kulaong. Diba? Yun ang nakita natin eh. Diba? Masyadong masyadong nagmamayabang, nagmamatapang tong si Kulaong. 'Di ba? Akala mo naman big fish siya. Hindi, Kulaong. Alam niyo sa totoo lang, kung hindi ako nadali ng 30 mil nito, saka kung hindi nito ginagago ang First Lady, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si Madam Imelda Marcos, ang first couple, first family, hindi ko naman na to papansinin si Kulaong. Kaya lang, nakikita ko halos araw-araw na lang nagpapanggap na Marcos eh. Di ba? Kaya po talagang kumbaga sabi ko, babalik po ako dito. They won't fight it. Why? Because they knew me. They knew me from the very beginning. I have extended my hand in every corners of the Philippines during the pandemic. I have spread my heart. Nek-nek mo, Kulaong. Saan niya kaya nakuha to? Kasi lahat ng mga sinasabi nito, pangkaraniwan, kung hindi sa mga presidente ng Amerika, kay Ferdinand Marcos Sr. niya kinukuha. Yung, what does that mean? What those means, that those mean? Throughout the Philippine archipelago, I laid down. Bugok, tarantado, anong throughout the archipelago? Wala kang natulungan sa Mindanao. Wala kang natulungan sa Visayas. Wala kang natulungan sa Luzon, buong Luzon. Hanggang dyan ka lang, Kulaong, sa kung saan ka lang nakatapak. All hopes and dreams. I lay down all love and life. I spend my own fortune that it cost my sweat, blood, and tears to have it. I spend it all without regret just to help those fellow men. I spend it all, the money that Brent Chong gave me, and I bring it to the casino, and the leftovers, I buy kalabasa and rice. Ako lang siyempre, ako alam ko naman. Siyempre ako alam ko na yung pera ay galing kay Bernard Chong. Pampabango mo yun para ikay maging senador. Ang usapan nyo nga doon, 1 billion. Pero hahati-hatiin yun. Ang unang ibibigay sa'yo, 300 million, tapos 400 million. Kaya lang, sa umpisa pa lang ng pagbigay sa'yo ng 300 million, binalatuba mo na si Bernard Chong eh. Saka nahalata naman niya na peke, nagsisisi nga siya eh. Bakit ko alam? Yung mismong nakausap ko, yung tao na gagawa sana ng pelikula mo, yung hindi mo binabayaran noon, pero binayaran ni Bernard Chong. Ngayon nalaman ko po yung mga istorya na ito kasi nakausap ko po ng personal, 4 na oras yata kami nag-usap nun sa Ongpin. Magsasara na nga yung magsasara na yung Chinese restaurant na pinag-inuman namin, nag-aaway na nga yung mga Chekwa doon sa may katabi naming mesa. Kami, chill-chill lang kami, kwentuhan lang, puro kulaong lang pinag-usapan namin. Ngayon, nung nalaman ko yung mga istorya na ito, wala na ako sa Kulaong Nation. Hindi ko naman to binlog, hindi ko sabi ko, hayaan ko na lang si Kulaong. Ngayon ko lang nakukwento kasi nga po, syempre, nagbalik Kulaong ako. Yun nga po, yung pera na binigay kay Kulaong, 300 million, inubos lang niya sa casino. Yung iba, stem cell. Yung iba po pinaagaw doon sa Isabela. Merong piyesta yata na isang bayan, nagmayabang si Kulaong, nagpaagaw ng pera, nasa 100,000 daw.
Ganun lang mga gawa ni Kulaong. Inubos sa sugal, siguro baka 90% naubos sa sugal, pero yung 10% sa mga pantulong-tulong, baka pambili ng bigas talaga. Pero hindi po siya ang gumastos, hindi po siya ang bumili o hindi talaga galing sa kanya yung pera. Kasi nga po, wala namang igagastos ang isang Norman Mangusin. Wala pong panggastos. Saan mapupunta ang saan nakukuha ng pera pala yon? Saan kukuha ng pera ang isang Norman Mangusin para pang-ubo sa pagtulong? Walang negosyo. Walang maipakita kahit man lang isang kumpanya. Yung sinasabi niya, marami siyang ari-arian, marami siyang properties. Meron daw siyang mga investment. Pero wala pong maipakitang ebidensya na meron talaga. Diba? Kaya nga po, yan yung isang style ni Kulaong para po makapangloko. Katulad niyan, English siya, diba? English. Para yung mga bobo na sumusuporta sa kanya, lalong mahulog ang loob. Makapagpalipad, makapagbigay ng pambili ng 52 pieces na Jollibee, Chicken Joy with spaghetti. Ganun po ang style ni Kulaong. And those fellow men I have helped, hindi nyo kayang baguhin yung utak niyan. Ang makukuha nyo lang, yung mga katulad nyo. Di ba? Ilang kayo dyan? 4 na lawyer, 19 vlogger, 100 basher. Pero yun, ang dami nyo nagtutulong-tulong. And yet, FLM standing still. FLM still. Yes, totoo yun. Diba? Alam niyo nung panahon ng pandemya, talagang nang daming lumalaban diyan kay Kulaong. Tapos pinagtatanggol ko siya. Ang dami. Minamaliit niya yan. Sila Boss Mike Cervera. Minamaliit niya etong sila Bungo. Sila po Genius, Jack Pati. Sila Alam Nadis. Si Manuel Mejorada. Si etong ano pangalan nito? Itong nakalimutan ko yung broadcaster. Si si Arnold Clavio. Binabanatan yan. Tapos sino pa ba yung Deo Macalma, binabanatan din siya noon. Si Percy Lapid, binabanatan din siya noon. Pero yan din yung sinasabi niya, history repeat itself. Wala kayong magagawa sa akin. Hindi nyo kaya ang FLM. Ayun na, nahuyo ng 3 taon at 7 buwan. Nun nga ko lang, wala kang tagapagtanggol na vlogger eh. Wala kang, noon pala, wala kang, meron kang mga vlogger na tagapagtanggol, may nauutusan ka kapag babanatan si Vic Lorenzo, pagbabanatan yung si Judge Marlena, yung may hawak ng kanyang kaso, pababanatan niya yan sa akin, pababanatan niya sa mga vlogger. Kasi nga, yun ang kanyang isa sa mga defense mechanism niya, kami. Ngayon Kulaong, wala ka ng Macmac Pablo na #1 vlogger mo noon, wala na. Wala nang Jojo De Guzman, wala nang Jake Magnus, wala nang Papa Trix, wala nang PJ TV, wala nang Mighty Manong, wala nang Spencer Lacalle, Lisa Paris, wala nang Don Roberto, wala na Joric Pasimuno. Wala na eh. Wala na yung mga 14 vloggers na magagaling magtanggol para sa'yo. Yung pinagtatanggol ka dati kahit wala kami napapala sa'yo. Ngayon po, wala ka ng tagapagtanggol, Kulaong. Hindi mo ba napapansin? Wala kang kakampi. Ang dami namin. Doon pa lang, Kulaong. Alam mo na dehado ka na eh. Kaya lang syempre, inuuna mo yabang. Inuuna mo ang pagmamalaki, inuuna mo ang pagmamatapang. Pero alam mo, Kulaong, kung ano nangyari sa'yo noon, nung pandemic. Ang yabang-yabang mo, nagmamayaman challenge ka pa, akala mo ka kung sino ka sa Green Meadows. Pero saan ka napunta, Kulaong? Hoyo. So, history will repeat itself. Ngayong 2026,
itong darating na 2026 na ito, Kulaong, ito ang pinakamalas na taon. Ito yung pinakamalas mong taon, Kulaong. Itaga mo yan sa bato, Kulaong. Year of the Horse, pero hindi mamamayagpag ang kabayo. Ang kabayo ay mahuhuyo. Ang kabayo ay pwedeng makonvict at ang kabayo matatahimik. Hindi na magsisisigaw ng hiya! Oh! Oh! Mawawala na yung Kulaong at mamimiss ka namin. He is smiling in front of the camera. Is smiling at you. And feel. Ramdam na ramdam ko dito. Yung pagka-stress nyo. Puta kayo, nag-stress while I'm enjoying a good life. So, tala kayo, stress na stress. Di ba? Ano? Tell me. Kasi simple lang eh. Kung totoo yung kiniklaim nyo, pinoportray nyo who I am, isang tao lang ang kailangan. Sabi nga doon sa quote eh, it only take one idiot to bring a bad man down. But it will cost a million smart man to bring a one good man down. At the end of the day, good man will remain a good man. Feel na feel niya, good man siya, no? Feel na feel niya na kunwari mabuti siyang tao, hindi siya mapabagsak. Pero tanggapin natin yung katotohanan. Ano ba yung realidad? 3 taon at 7 buwan kang nahuyo. Di ba? 3 taon at 7 buwan kang nagdusa sa loob ng kulungan. Di ba? Kaya paano nangyari na hindi ka mapapabagsak? Umaatungal ka nga kay Bernard Chong noon. Sa toilet ka natutulog, sa inidoro. Kaya paano nangyari na sasabihin mo sa amin na hindi ka kayang pabagsakin? Napabagsak ka na nga eh. Second chance mo na nga to sa buhay mo eh. Di ba? Kapag ito na-convict sa kanyang human trafficking case, tanggal yabang nito. Di ba? Nangyari na sa akin yan ng pandemic. Punta nung nakakulong ako. Oo, nangyari na nung pandemic. Oo. Mauulit-ulit yan, Kulaong, kahit walang pandemic. Huwag ka mag-alala. Mabagal lang talaga hustisya dito sa Pilipinas. Pero kita mo, kahit na anong tago mo, kahit anong palit mo ng pangalan, kahit na anong pa-stem cell mo, nahuyo ka pa din. There are million smart men to put me down. They even incarcerated me without any reason. They planted a lot of case against me. Wow! Planted case, But at the end of the day, I become free because God is with me. My God will not forsake me. God forsaken you. Ewan ko lang kung parehas tayo ng Panginoon. Kasi yung Panginoon ko, Panginoong Jesucristo at Panginoong Diyos, yan ang Panginoon ko. Ewan ko lang kay Kulaong. Baka si Lucifer ang Panginoon nito. He never forsaken me. Kasi kung ang Panginoon niya ay yung Panginoon ko, ayaw ng Panginoon ko na naghihirap ako. Ayaw ng Panginoon ninyo na naghihirap kayo. Pero si Kulaong umabot sa punto na humihilahod sa kainidoro, nabubulok doon sa loob ng kulungan, tapos your God will not forsake you. Pero nakulong ka ng 3 taon eh. So ibig sabihin, tinapik ka ng Panginoon. Kung sino man yung Panginoon mo hindi tayo parehas ng Panginoon kasi Panginoon ko, hindi ako pinabayaan Si Kulaong, pinabayaan siya ng Panginoon niya eh. Di ba? Tinapik siya. Norman, binatukan ganun.
Norman, medyo ano ka na, sumusobra ka na. Kaya nga second chance niya na to sa buhay eh. Kaya lang, 'di ba? No remorse eh. Hindi nagsisisi, hindi nagpakatino, nanloloko pa din, papanggap na Marcos. Alam niyo ba kahit na kasi ako noon nung kasama ko yung mga nanay na kasama naming umalis kay Culaong, yung mga nanay like Ebing Galios, sila Nanay Ebing Galios, sila Naylinda Lopez, sila Nanay Monique Bartman, yan yung mga nanay-nanay namin noon, Nay Teresita Siron. Hindi ko na matandaan yung iba eh. Nanay Maria Victoria, Nanay Aida Letonin, Nay Emelda Nakamura, Nanay Esther Abarca ba? Tama, Ate Mayet? Nung sumama sa amin yung mga nanay na sumama sa amin at umalis din kay Culaong kasi nga may nahalata na rin sila kay Culaong. Alam niyo po ba kung ano ang pinaka masakit at ang pinaka hindi na maibabalik bilang naging Culaong supporter ka? Alam mo kung ano yon? Yung puyat na ginugol ng lahat ng mga nanay para panoorin si Culaong. Yung luha ng mga kwento ng pagpapaawa kunwari ni Culaong na isang Marcos na tinalikuran, pinaampon daw, itinapon kasi nasa kanya daw yung susi ng kayamanan ng mga Marcos, itinago dahil para sa kanya sariling safety, dahil kailangan na siya'y ma-safety hanggang maging presidente daw si BBM at saka daw po mabubuksan ang pinto ng kuweba na kung saan ay nandoon daw po ang mga yaman ng mga Marcos, ipinatago daw sa kanya at ang susi daw ay nasa microchip sa kanyang ilong. Yung mga ganon. Katulad nun, si Inay MCM, pinagpanggap niyang Marcos na pinagpanggap niyang ate, kapatid niya, kaya Pacifico Marcos. Kwento ni Nay MCM na kunwari kawawang-kawawa si Culaong na wala silang magawa dahil yun daw ang utos ng mga nakatatandang Marcos. Itago si Culaong para sa kanyang sariling seguridad. Kaya po, ang daming luha na naubos noon sa mga supporter ni Culaong. At nabuo yung galit eh. Kasi, putya, kinawawa niyo si Culaong. Inapinin niyo si Norman Mangusin. Yan yung mga ano noon. Kawawang-kawawa. Yes, Nanay Agnes Togashi. Saka si Nanay, yung nasa Japan, si Nanay yung maganda, nakalimutan ko. Yun yung mga yun yung kanilang dinadaing sa amin. Yung pera, maibabalik yan. Magsipag ka lang sa buhay, hanggat buhay ka, yung pera kikitain mo eh. Pero yung panahon at yung mga luha na ginugol nila kay Culaong, puyat, talagang yan yung kanilang sinabi. Yung pera, kasi kapag ikaw nabudol ka ng pera, minsan 'di ba hindi na dinedemanda ng bubudol. Hindi na hinahanap yung tao ng budol, pinagpapasa Diyos na lang. Pero yung naloko ka ng oras, nabudol ka ng paniniwala, nabudol ka ng emosyon, yun po yung isa sa pinakamasaklap na na hindi po matanggap ng ibang mga nanay noon na naramdaman nila eh. Sayang yung mga panahon na ginugol nila kay Culaong kasi akala nila tunay na Marcos, akala nila pilantropo, akala talaga nila mabuting tao, pero yun pala sa itinatagong mga mapuputing ngipin ay merong gilagid
at budhing pagkaitim-itim. Meron ba kayong God? Wala kayong God. Ako meron akong God na hindi ako pinabayaan. Yes! Ito yung living manifestation, oh. Ayan. Wala akong trabaho. Di ba? Pinagmamalaki niya yung God niya na nagpakulong sa kanya. Pinagmamalaki niya yung God niya na dinala siya sa hoyo. Di ba? Ang ano yun, no? Ang angas magsalita. Pero titignan nyo, pustahan tayo pagdating ng January. Lahat yan ay ano lang, gawa-gawa lang yan. Biktima lang po ako ng mga paninira. Pinagtulong-tulungan nila ako. Kasi wala pa yung karme, wala pa yung yung upset. Wala pa yung pagduruse, wala pa eh. Wala pa yung pain. Kaya ang isip ni Kulaong hindi siya makaya. Pero alam nating lahat, nakulong ka na nga ng 3 taon at 7 buwan. Sa bunganga mo na mismo nang galing, natutulog ka sa inidoro. Sa mga video call mo na rin na na-record ko at na-record ni Yama. Sa yung bunganga na rin mismo nang galing na ikay nahihirapan. Actually nga etong litrato nga na to pigil na pigil pa na ilabas ni Nay Mary Ann noon sa GC dahil baka lumabas. Ayan iyak ka, bakit? Yung isang nagkaso sa'yo ng human trafficking, umattend. Nagsisimula sa letter W yung pangalan. Iyak ka. Bakit? Dahil akala mo, makakapagpiyansa ka that time. Pero hindi ka nakapagpiyansa. Dahil umattend sa Zoom hearing. Teleconference lang po kasi noon ang hearing umattend tong ni Kulaong, yung naagrabyado niya, isa sa mga biktima ng human trafficking ni Kulaong. 'Di ba? Dismayado ka. Iyak ka nun. Nung pinasa yan sa GC, parang 1 week ago na nangyayari yan. Awang-awa kami lahat sa no, Kulaong, pero yung pala, tama lang yun na gano'n na nangyari sa'yo. Actually, kulang pa nga yung 3 taon at 7 buwan na ikay nasa hoyo. Kulang yun. Sa mga sinira mong buhay, mga binalahura mong nanay, mga inutangan mo at hindi mo binayaran, yung iba nagkamatay, yung iba mga bumagsak ang kabuhayan, pero ikaw, ubod pa rin ng yabang. Tapos, ang akala mo malakas ka, ang akala mo wala kang matatanggap na karma. Akala mo lang yung Kulaong. Sabi nga ng kanta, doon sa kanta, marami ang namamatay sa maling akala. Kaya akala mo lang lahat yun, Kulaong. Ayan, so basa tayo ng comment. Teka, basa tayo ng comment dito. Ay nako, Ate Mayet, parang baliw na nga talaga. 3 taon, Chumil, sabi nila Yumi. Sabi ni Ate Pink Butterfly, asa na daw sila. Wala na po, mga kanya-kanya na po kami ng mga buhay. Yung iba vlogger pa rin, yung iba pro BBM, yung iba anti BBM. Pero magkakaibigan pa rin po kami. May GC pa rin po kami, may mga kumpare ko pa nga yung iba Kaya po hindi po natatapos sa kay Kulaong ang aming mga pagkakaibigan. Okay, Erwin Pagunsan, stress daw, ba't may anxiety pa siyang 20M damage? Yun nga. Drama lang ni Kulaong yun. Kaya nga alam nyo, yung kanya mga ikinaso, kaya Food Genius, kaya MG, kaya Igme, kaya Consel Igme, lahat po yun mababasura. Bakit? Siya na rin ang gumawa ng ng panlaban do sa kaso niya. Saan ka nakakita nung may nag-comment? Sabi, boss,
FLM, mukhang stress ka na. Ano sabi niya? Ha? Ako may stress? O, di ano? Ano yung kaso? Ano tawag dito? Dismiss ka agad? Yun lang ang ipe-present eh. Siya na gumawa ng dahilan para mabasura yung kaso. Okay, Elmer Balilo, halatang pilit ang tawa niya pero kabaligtaran niya ng tunay niyang nararamdaman. Yes po, si Kulao po ay number 1 pretender. Kunwari masaya, kunwari matalino, kunwari ay magaling, kunwari ay na-excite, kunwari ay siguradong-sigurado sa kanya mga sinasabi, pero nakita na po natin ng ilang beses na si Kulaong madalas magkamali kaysa magkatotoo ang kanyang mga sinasabi. Okay, Boss Mac, ano pala sagot ni Kulaong sa tao niya sa Ian? Mamaya po, pe-play natin yung video. Okay, dami ng babash sa live niya, sabi ni Kuya Makwan. Sanay na siya eh. Tuwa-tuwa pa nga siya kapag maraming nang babash kasi alam niya, maraming views. Okay, Diablo ang sinasamba ni Kulaong, G. Kim Kasulya. Oo, tingin ko. Scam kalasag, Panginoon niya, sarili niya. Totoo po yan. Okay, Green Concept. Kay Boss Mac, si Kulaong tinanong ko, ano mas gusto niya? Choco na batok, batok na choco. Ang meron siya. Black ako. Binlock ka dahil tinanong mong ganun. Kuya Makwan, shoutout Brigera Vlogs nandiyan pa rin. May Alcantara, Panginoon niya si Hagorn. Pagtrabida yun, di ba, si Hagorn? Okay, sarili niya, Panginoon niya. Nag-sign of the cross nga sa sarili niyang litrato eh. Oh. Hindi po katuwaan yun yung nangyayari. Hindi po katuwaan yun. Ginawa niya yun pumunta siya doon sa may parang altar tapos nag-sign of the cross siya pagkatapos humawak sa litrato niya. Di ba sana sinabi niya joke lang pero wala pong napanood ko po yun. Alam ko yung video na yun, nabash siya doon, nabash siya lalo ng mga Talino Warriors noon dahil sa ginawa niya at hindi po niya sinabing yun ay isang joke.